Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Miguel Santos, isang doktor na nag-aalaga sa ating mga minamahal na senior. Ang layunin ko po ay tulungan kayong magkaroon ng malusog, masaya at aktibong pamumuhay habang tayo ay nagkakaedad. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang napakahalagang paksa na madalas nating hindi napapansin. Ang mga pagkain at bitamina na lingid sa ating kaalaman ay unti-unting humihila sa lakas ng ating mga binti. Marahil ay nararanasan ninyo na ang panghihina, pananakit o bigat sa mga binti pagkatapos ng edad 60. Yung tipong simpleng pagtayo ng matagal, paglalakad o pag-akyat ng hagdan ay nagiging isang malaking hamon na. Kung oo ang sagot ninyo, makinig po kayong mabuti. Ang ilalahad ko sa inyo ay maaaring ikagulat ninyo. Malalaman natin kung bakit nangyayari ito at kung paano ang ilang pagkain at 2 bitamina na inaakala nating mabuti para sa kalusugan ay siya palang nagiging sanhi ng panghihina ng ating mga kalamnan at kasukasuan. Ang nakakatakot dito, ang mga panganib na ito ay nasa paligid lang natin sa bawat subo at inom natin. Pero huwag po kayong mag-alala. Sa video na ito, ibubunyag natin ang katotohanan. Tutukuyin natin ang mga tunay na salarin sa likod ng pananakit, pamamaga at pagkapagod na inyong nararamdaman. At higit sa lahat, malalaman ninyo kung ano ang dapat iwasan at kung ano ang dapat gawin para maibalik ang inyong lakas, sigla at kalayaan. Nais nyo bang tumanda ng malakas at mapanatili ang kalusugan ng inyong mga binti sa darating na mga taon? Samahan ninyo ako hanggang sa dulo. 15. Mga matatamis at panghimagas na may asukal. Ang mga matatamis at panghimagas ay matagal ng simbolo ng kasiyahan at ginhawa. Subalit pagsapit ng edad 60, ang simpleng kinagawian na ito ay maaaring magdulot ng masamang epekto sa kalusugan ng inyong mga binti. Alam nyo ba na ang daloy ng ating dugo ay direktang apektado ng asukal? Kapag labis ang ating konsumo, pinapataas nito ang panganib ng mga sakit sa ugat, vascular diseases na naglilimita sa daloy ng dugo patungo sa ating mga binti at paa. Kapag mahina ang sirkulasyon, nababawasan ang oxygen at nutrisyon na natatanggap ng mga kalamnan sa binti. Dahil dito, bumabagal ang paghilom ng kalamnan at nahahadlangan ang pagbuo ng bagong tissue. Ang kasiyahang dulot ng isang dessert ay maaaring maging napakamahal para sa inyong kalusugan. Bukod sa epekto nito sa metabolismo, ang mga matatamis ay kulang sa mga mahahalagang elemento para sa malusog na kalamnan tulad ng protina at magnesium. Sa madaling salita, kumakain kayo ng empty calories o mga kaloriya na walang sustansya na kabaligtaran ng kailangan para palakasin ang katawan. Ang pagkawala ng mas ng kalamnan dahil sa ganitong uri ng hindi balanseng dieta ay isa sa mga pinakamalaking hadlang sa pagiging mobile sa pagtanda. Kung nararamdaman ninyo kung nanghihina ang inyong mga binti, ang solusyon ay maaaring hindi kasing simple ng pag-iwas sa isang piraso ng cake o pie. Ang isang tila hindi nakapipinsalang ugali ay maaaring maging banta sa inyong lakas at kalayaan. Dagdag pa rito, karamihan sa mga matatamis na gawa sa pabrika ay naglalaman ni mga kemikal na sangkap tulad ng mga pangkulay dish
at preserbatibo na lalong nagpapalala ng pamamaga inflammation sa katawan. Ang mga salik na ito ay mabilis na nakakaapekto sa sistema ng kalamnan at ginugulo ang natural na balanse ng katawan. Kapag isinama pa sa asukal, nagiging isang napakahindi malusog na kombinasyon ito. Ang pagpapalit ng mga natural na alternatibo para sa mga matatamis na ito, tulad ng paglalagay ng cinnamon sa prutas o paggawa ng sariling pastry na may kaunting asukal, ay isang malaking hakbang na. Maaari pa rin namang mag-dessert, ngunit dapat ay pumili tayo ng mas mahusay na mga opsyon na rumerespeto sa ating kalusugan. Tiyak na pasasalamatan kayo ng inyong panlasa at higit sa lahat ng inyong mga binti. 14. Mga pritong pagkain. Mahirap iwasan ang mga pritong pagkain, ngunit imposible ring balewalain ang pinsalang idinudulot nito sa katawan, lalo na pagkatapos ng edad 60. Ang mga pagkaing ito, dahil sa taas ng taglay na trans fats at saturated fats, ay nagpapataas ng mga palatandaan ng pamamaga sa katawan. Dahil sa direktang epekto ng pamamaga na ito sa mga kalamnan at kasukasuan, ang mga binti ay naninigas, nagiging mas masakit at mas madaling mapinsala. Ang taba sa mga pritong pagkain ay humaharang din sa daloy ng dugo na nagpapahirap para sa mga kalamnan na makakuha ng sapat na oxygen. Kapag mahina ang sirkulasyon, inaalis nito ang kakayahan ng katawan na magpagaling at lumakas. Isa pang problema sa pritong pagkain ay ang potensyal nitong magbara sa mga ugat. Ito ay lalong naglilimita sa daloy ng mahahalagang nutrisyon patungo sa mga kalamnan ng binti. Sa paglipas ng panahon, pinapabilis ng prosesong ito ang pagkasira ng mga kasukasuan at unti-unting ginigiba ang suporta ng katawan. Ang mga pagkain tulad ng donut, chicken nuggets at french fries ay kabilang sa mga pangunahing salarin. Naranasan nyo na ba na pagkatapos kumain ng maraming pritong pagkain sa hapunan, pakiramdam ninyo ay mas mabigat at nananakit ang inyong mga binti kinabukasan? Ito ay reaksyon ng inyong katawan sa sobrang dami ng masasamang taba. Ang matagal na proseso ng pagtunaw sa mga pagkaing ito ay kumukonsumo ng maraming enerhiya. Dahil dito, mas kaunti ang natitira para sa mga kalamnan. Ang pagkapagod ng binti ay maaaring direktang resulta ng ganitong uri ng pagkain. Dagdag pa ang regular na pagkonsumo ng pritong pagkain ay naiugnay sa pagtaas ng timbang na lalong nagpapabigat sa tensyon na dinaranas ng mga binti at paa. Ang pagtigil sa ganitong uri ng pagkain ay napakahirap. Bukod dito, ang mga pritong pagkain ay kulang sa bitamina, mineral at protina na nagpapababa sa kanilang kakayahang tumulong sa pagbuo ng kalamnan. Ang ganitong uri ng pagkain ay humahantong sa isang hindi balanseng diyeta na nagtataguyod ng pagkawala ng kalamnan. Ang mga binti na may mas kaunting kalamnan ay hindi na gaanong matatag. Naaapektuhan nito ang inyong kakayahang maglakad ng ligtas, umakyat ng hagdan at magbuhat ng mga bagay. Ang pag-iwas sa pritong pagkain ay isa sa mga simpleng bagay na maaari ninyong gawin upang mapanatili ang inyong pagiging mobil at kalayaan. Sa pamamagitan ng pagpapalit ng mas malusog na paraan ng pagluluto, maililigtas ninyo ang inyong mga binti. 13. Puting tinapay, white bread.
Ang puting tinapay, tulad ng karaniwang pandesal or sliced bread, ay paboritong almusal at merienda. Ngunit ang epekto nito sa katawan, lalo na lagpas sa edad 60, ay hindi dapat ipagwalang bahala. Ito ay gawa sa pinong harina refined flour na dumaan sa isang proseso kung saan inalis ang karamihan sa fiber at mahahalagang nutrisyon. Dahil dito, ito ay isang uri ng carbohydrate na mabilis na naa-absorb ng katawan at biglaang nagpapataas ng antas ng asukal sa dugo, blood glucose. Ang mga biglaang pagtaas na ito ay may direktang epekto sa kalusugan ng mga kalamnan, lalo na sa mga binti na humahantong sa pagkapagod at panghihina. Ang regular na pagkonsumo nito, dahil sa mababang taglay na fiber at mataas na glycemic index, ay nagre-resulta sa metabolic imbalance. Nag-aambag din ang puting tinapay sa insulin resistance. Pinipigilan nito ang pagpasok ng glucose sa mga selula ng kalamnan na nakakaapekto sa enerhiya at lakas na kailangan para sa pang-araw-araw na gawain. Kapag mas kaunting enerhiya ang natatanggap ng mga kalamnan, mas mahirap mapanatili ang kanilang katatagan. Ito ay maaaring humantong sa pagbawas ng mass ng kalamnan, isang normal na bahagi ng pagtanda na lalo pang pinabibilis ng maling dieta. Sa kasong ito, ang puting tinapay ay hindi na isang neutral na pagkain, kundi isang nagpapalala ng sitwasyon. Ang siyungtam, ang epekto ng puting tinapay ay higit pa sa glucose dahil sa mababa nitong protina at mineral. Hindi ito nakakatulong sa pag-recover ng kalamnan. Ang mga nakatatanda ay nangangailangan ng mas maraming protina upang maiwasan ang sarkopenia o ang progresibong pagkawala ng kalamnan. Ang pagkain ng puting tinapay araw-araw at pagbabalewala sa ibang pagkukunan ng protina ay isang pagkakamali na unti-unting umuubos sa lakas ng katawan sa bawat kain. Ang resulta nito ay mga binting hindi matatag pagod at alanganin sa paglakad. Bukod sa hindi ito masustansya, ang puting tinapay ay nag-aambag sa pagtaas ng timbang, lalo na kung pinaparesan ng keso, mantikilya o matatamis na palaman. Ang sobrang timbang ay naglalagay ng bigat at stress sa mga binti na lalo nang nagiging marupok habang tumatanda. Ang resulta ay pamamaga, pananakit at mas mataas na panganib ng pinsala. Sa halip na itaguyod ang pagiging mobile, nililimitahan ito ng puting tinapay. Sa kabutihang palad, maraming mas mahusay at mas masustansyang alternatibo. Ang mga whole grain na tinapay na gawa sa mga butil tulad ng rye, flaxseed at oats ay nag-aalok ng malusog na fiber at nutrisyon. Nakakatulong ito na balansehin ang asukal sa dugo, mapabuti ang panunaw at hindi direktang nagpapalakas ng kalamnan. Kapag ipinares sa protina at magagandang taba tulad ng abokado o itlog, nakakabuo ito ng balanseng pagkain. Maaari kayong pumili ng mas mabuti nang hindi isinusuko ang pagkain ng tinapay. 12. Alak, alkohol. Ang pag-inom ng alak ay nagiging mas mapanganib habang tayo ay nagkakaedad, lalo na kung isasaalang-alang ang kondisyon ng mga binti kalamnan at kasukasuan. Pagkatapos ng edad 60, ang katawan ay hindi na gaanong epektibo sa pag-metabolize ng alak na nagpapalakas sa mga negatibong epekto nito. Isa sa mga pangunahing resulta
ay ang kahirapan sa pag-absorb ng mahahalagang mineral tulad ng calcium, magnesium at vitamina D. Kung wala ang mga elementong ito, ang mga buto ay nagiging marupok at ang mga kalamnan ay humihina na nagpapataas ng panganib ng bali at pagkahulog. Bukod pa rito, direktang pinipigilan ng alak ang paghilom ng mga kalamnan. Ibig sabihin, mas matagal bago maayos ng katawan ang mga tissue pagkatapos ng anumang pisikal na aktibidad na nagreresulta sa mas matagal na pananakit, pagkapagod, at mas mataas na panganib ng injury. Ang alak ay nagdudulot din ng dehydration sa katawan na nagpapabawas sa pagiging flexible ng kalamnan at naghihikayat ng masakit na pamumulikat o cramps sa mga binti. Naaapektuhan din ng alak ang paggana ng atay na may kinalaman sa produksyon ng mga sangkap na mahalaga para sa kalusugan ng tissue. Mayroon ding malakas na ugnayan sa pagitan ng pag-inom at pagtaas ng timbang. Ang mga inuming nakalalasing ay napakataas sa kalorya at nagtataguyod ng pag-ipon ng taba sa tiyan. Ang karagdagang timbang na ito ay naglalagay ng stress sa mga binti at nagpapabigat sa mga kaso-kasuan na nagpapahirap sa paglalakad. Kapag isinama pa sa pagkawala ng mass ng kalamnan na kaakibat ng pagtanda, maaari itong magkaroon ng mapaminsalang kahihinatnan sa pagiging mobile at kalidad ng buhay. Napansin niyo ba na pagkatapos ng isang gabing pag-inom, pakiramdam ninyo ay mas pagod at nananakit ang inyong katawan paggising? Iyan ay isang senyales ng stress na idinudulot ng alak sa mga kaso-kasuan at kalamnan. Ang madalas na pag-inom ay nagdudulot ng pagtaas ng antas ng pamamaga sa katawan na nagpapalala ng sakit at nagpapababa ng motibasyon para mag-ehersisyo. Sa paglipas ng panahon, malaki ang nagiging epekto ng ugaling ito sa kakayahan ng katawan na manatiling aktibo at malusog. 11. Mga prinosesong karne, processed meats. Ang mga prinosesong karne tulad ng bacon, ham, hotdog at longganisa ay bahagi na ng pang-araw-araw na gawain ng marami dahil sa kaginhawaan nito. Gayunpaman, nagtatago ito ng mga seryosong panganib sa kalusugan lalo na para sa mga nakatatanda. Ang mga pagkaing ito na mataas sa sodium at mga kemikal na preserbatibo ay nagtataguyod ng pangmatagalang pamamaga, chronic inflammation sa buong katawan. Ang ganitong uri ng pamamaga ay nakakaapekto sa mga kasukasuan at nagreresulta sa patuloy na pananakit sa tuhod, bukong-bukong at mga kalamnan ng binti. Ang paninigas na nararamdaman ng mga tao tuwing umaga ay maaaring direktang konektado sa mga pagkaing ito. Isa pang dehado sa mga prinosesong karne ay ang mataas na nilalaman nitong saturated fat. Ang taba na ito ay nakakasama sa sirkulasyon, nagpapataas ng masamang kolesterol at nagpapabawas sa daloy ng dugo sa mga kalamnan. Ang hindi sapat na daloy ng dugo ay humahadlang sa pagpapanatili at pagbabagong buhay ng mga kalamnan sa binti sa pamamagitan ng pagkakait sa kanila ng oxygen at sustansya. Ang resulta ay isang unti-unting panghihina ng mga binti at paa na sa huli ay naglilimita sa kakayahang gawin ang mga pangunahing gawain sa araw-araw. Nag-aambag din ang mga pagkaing ito
sa pag-ipon ng mga lason sa katawan na nagpapabigat sa mga bato, kidneys at atay. Ang mga organong ito ay may mahalagang papel sa pag-alis ng mga lason na kapag naipon ay nagdudulot ng pagkapagod ng kalamnan. Ipinakita rin na binabago ng mga preserbatibo sa prinosisong karne ang metabolismo ng glucose na nagpapababa sa enerhiyang magagamit ng mga kalamnan. Muli, ang epekto ay direktang nararamdaman sa mga binti bilang patuloy na pagkapagod at bigat. Ang pagpili sa mga pagkaing ito para sa kaginhawaan ay isang malaking pagkakamali, lalo na sa yugtong ito ng buhay, kung kailan dapat ay doble ang pag-iingat sa dieta. Ang kaginhawahan ay maaaring may mataas na kapalit sa kalidad ng buhay. Ang pagpili ng masustansyang protina tulad ng itlog, manok, isda at mga hiwa ng karneng walang taba ay isang mahalagang unang hakbang sa pagpapanatili ng lakas at kalusugan ng kalamnan. Ang mga simpleng pagpapalit ay gumagawa ng malaking pagkakaiba. Palitan ang hotdog ng pritong itlog, ang ham ng hinimay na dibdib ng manok, at ang bacon ng abokado o olive oil. Ang katawan ay magsisimulang umangkop sa mga pagbabagong ito. Ang mga binti ay magiging mas buhay na buhay at magaan. 10. Instant noodles. Ang instant noodles ay tila pinakamahusay na pagpipilian para sa mga naghahanap ng kaginhawahan sa kabila ng nakakabahalang epekto nito sa katawan, lalo na pagkatapos ng edad 60. Ito ay resulta ng isang mabilisang pagkain na karaniwang gawa sa pinong harina at mga kemikal na additives na may kaunting nutritional value. Isa itong pagkain na mataas sa kalorya, ngunit kulang sa micronutrients, fiber at protina. Lahat ng ito ay mahalaga para sa pagpapanatili ng mas ng kalamnan. Sa paglipas ng panahon, ang ganitong uri ng dieta ay direktang nagre-resulta sa pagkasira ng mga binti at pagiging mobile. Ang napakataas na taglay na asin sodium ng instant noodles ay isa sa mga pangunahing dehado nito. Sa isang serving pa lang, maaari mo nang makuha ang higit sa kalahati ng inirerekomendang pang-araw-araw na intake ng mineral na ito. Ang labis na asin ay nagdudulot ng fluid retention na siyang nagpapamaga at nagpapasakit sa mga binti. Bukod pa rito, pinapataas nito ang presyon ng dugo na pumipigil sa sapat na daloy ng dugo sa mga kalamnan. Ang kalamnan na may mahinang sirkulasyon ay humihina, nagiging kulang sa sustansya at mas mabagal na gumaling mula sa mga aktibidad. Isa pang dahilan para mag-alala ay ang mga kemikal na ginagamit sa mga pampalasa na kasama ng noodles. Ang monosodium glutamate MSG o vetsin, mga pangkulay at preserbatibo ay madalas na iniuugnay sa mga kondisyon ng pangmatagalang pamamaga. Pinapabilis ng mga pamamaga na ito ang pagkasira ng kalamnan at nakakaapekto sa paggana ng kasukasuan. Bilang resulta, ang mga taong kumukonsumo ng ganitong uri ng dieta ay mas madalas na nakakaranas ng pananakit, paninigas at limitasyon sa kanilang paggalaw sa pang-araw-araw na buhay. Ang epekto sa metabolismo ay napakalaki rin. Ang noodles na may kaunting fiber ay may mataas na glycemic index na nagpapataas ng antas ng asukal sa dugo. Ang hindi matatag na glucose
ay nakakaapekto sa aktibidad ng insulin na humahadlang sa kakayahan ng mga kalamnan na gumamit ng enerhiya ng mahusay. Kapag ang mga kalamnan ay walang sapat na enerhiya, mabilis silang humihina at napapagod. Dahil sa maling dieta, ang isang simpleng paglalakad papunta sa tindahan ay maaaring maging isang nakakapagod na gawain. 9. Mga cake na gawa sa pabrika, industrially produced cakes. Ang mga cake na nabibili sa tindahan ay may amoy ng kabataan at lasa ng kagalakan, ngunit nagtatago ito ng mga sangkap na lubhang nakakasama sa kalusugan ng binti, lalo na sa yugto ng pagtanda. Ang mga produktong ito ay puno ng prinosesong asukal, hydrogenated fat, at mga artipisyal na preserbatibo na nagpapalala ng pamamaga sa katawan at gumugulo sa metabolismo. Ang asukal, sa partikular, ay nagtataguyod ng pag-ipon ng taba sa katawan at nakakasagabal sa aktibidad ng insulin. Ito ay humahantong sa labis na katabaan at lumilikha ng isang metabolic environment na hindi nakakatulong sa pagpapanatili ng mass ng kalamnan. Isa pang mahalagang katangian ng mga cake na ito ay ang pagkakaroon ng trans fats na ginagamit upang mapabuti ang lasa at pahabain ang shelf life. Ang mga taba na ito ay nakakasama sa daloy ng dugo sa pamamagitan ng pagpapataas ng masamang kolesterol at pagpapababa ng mabuting kolesterol. Ang mahinang sirkulasyon ng dugo ay nagdudulot ng pagkasira ng mga kalamnan sa binti dahil kinakaitan sila nito ng mga kinakailangang sustansya. Sa paglipas ng panahon, maaaring magresulta ito sa pagkawala ng lean mass, paninigas ng kasukasuan, at posibleng mga problema sa paggalaw. Ang regular na pagkonsumo ng mga cake na gawa sa pabrika ay nauugnay din sa pangmatagalang pamamaga na isa sa mga pangunahing sanhi ng pananakit ng kasukasuan at panghihina ng kalamnan. Ang mga emulsifier, stabilizer, at pangkulay, bukod sa iba pang mga sangkap, ay nakakaapekto sa immune system at nagreresulta sa mga reaksyong nagdudulot ng pamamaga na pangunahing nakakaapekto sa mga kasukasuan at sa mga binti. Ang mga resulta ay kinabibilangan ng mas matinding pananakit na bawasang paggalaw at isang paikot-ikot na sedentarismo o kakulangan sa aktibidad na humahantong sa pagkasayang ng kalamnan, muscle atrophy. Masarap man ang mga cake na ito, hindi naman ito masustansya. Sa madaling salita, mataas ang mga ito sa kalorya, ngunit mababa sa mahahalagang sustansya tulad ng protina, calcium at magnesium na mahalaga para sa kalusugan ng mga kalamnan at buto. Ang madalas na pagkonsumo ng ganitong uri ng pagkain ay maihahalin tulad sa pagsubok na paganahin ang iyong katawan gamit ang maruming gasolina. Ang iyong mga kalamnan na siyang makina sa sitwasyong ito ay hindi tumutugon ng maayos. Sa halip, nagpapakita ito ng kabagalan, pagkapagod at pagpalya. Ang kaginhawahan sa pagkain ay madalas nagiging dahilan ng ating mabilisang desisyon. Gayunpaman, ang pagbe-bake ng mga cake sa bahay gamit ang whole flours prutas at natural na mantika ay maaaring maging kasing dali ng pagbili ng isang gawana. Ang pagkakaiba ay nasa kung paano makakaapekto ang desisyong ito sa iyong katawan sa katagalan. Habang sinasanay mong muli
ang iyong panlasa. Pasasalamatan ka ng iyong mga kalamnan ng mas maraming katatagan, kilos at enerhiya. 8. Mga ultra-processed na keso. Ang mga ultra-processed na keso tulad ng mga spread processed slices at melted cheeses ay maaaring mukhang masarap at madaling ihanda, ngunit nagdudulot ito ng malubhang panganib sa mga nais mapanatiling malakas ang kanilang mga binti pagkatapos ng edad 60. Ang mga pagkaing ito na mataas sa saturated fat at sodium ay may dalawang epekto sa sistema ng mga ugat at kalamnan. Pinapataas ng sodium ang presyon ng dugo at naghihikayat ng fluid retention. Dahil pinapahina ng saturated fat ang pagiging nababanat ng mga daluyan ng dugo, nahahadlangan ang sirkulasyon. Ang kombinasyong ito ay nagpaparamdam sa mga binti na mas mabigat, mas namamaga, at mas hindi komportable. Bukod pa rito, ang mga ultra-processed na keso ay madalas na naglalaman ng mga phosphate at preserbatibo, bukod sa iba pang mga sangkap na sumisira sa balanse ng mineral sa katawan. Direktang naaapektuhan nito ang calcium at magnesium, dalawang elementong mahalaga para sa kalusugan ng buto at pag-urong ng kalamnan. Ang pagkapagod ng kalamnan, pananakit ng kasukasuan, at maging ang pamumulikat sa gabi ay mga sintomas ng hindi wastong pag-absorb ng mga mineral na ito. Ang mga kalamnan sa binti ang unang nagpapakita ng mga babala dahil sila ay malalaki at madalas gamitin. Ang kakulangan ng kapaki-pakinabang na protina sa mga kesong ito ay isa pang mahalagang salik. Ang mga ultra-processed na keso ay sumasailalim sa mga prosesong pang-industriya na nagpapababa ng kanilang nutritional density, hindi tulad ng mga artisanal na keso tulad ng kesong puti na mas napapanatili ang kanilang nutritional profile. Nangangahulugan ito na kahit kumakain ka ng kalorya, hindi nakukuha ng iyong katawan ang mga amino acid na kailangan nito upang mapanatili ang mass ng kalamnan. Ang pagkawala ng kalamnan ay isa sa mga pangunahing salik na nag-aambag sa paghina ng paggana at pag-asa sa iba habang tumatanda. Napansin niyo na ba na pagkatapos kumain ng maraming processed foods, pakiramdam ninyo ay mas mabigat at mas walang gana ang inyong katawan? Ito ay totoo at sanhi ng mga katangian ng mga produktong ito na nag-aalis ng mineral at nagdudulot ng pamamaga. Ang kakulangan ng mahahalagang nutrisyon ay nagdudulot ng pagkasira ng buto at pagbaba ng paggana ng kalamnan. Sa paglipas ng panahon, ang mga maiikling paglalakad ay nangangailangan ng mas maraming pagsisikap kaysa sa nararapat, at ang mga tila simpleng hakbang ay nagiging isang hadlang. Ang uri ng keso na inilalagay mo sa iyong tinapay ay maaaring makaapekto sa lahat. Ang paggamit ng mas sariwa at hindi gaanong prinosesong keso tulad ng cottage cheese ricotta o ang ating lokal na kesong puti ay isang matalinong paraan upang manatiling malusog. 7. Mga komersyal na ice cream. Ang mga komersyal na ice cream ay isa sa mga pinakasikat na pagkain sa mainit na araw o bilang panghimagas. Sa kabila nito, lubhang nakakasama ito sa kalusugan ng binti pagkatapos ng edad 16. Dahil sa mataas na nilalaman nitong pinong asukal at saturated fats, ang mga pagkaing ito ay mataas sa kalorya at nagdudulot ng pamamaga.
ang antas ng asukal sa dugo ay tumataas at pagkatapos ay mabilis na bumabagsak bilang resulta ng ganitong uri ng dieta na nagbabanta sa katatagan ng enerhiya ng kalamnan. Ang mga binti ay humihina, bumibigat at mas madaling mapagod bilang resulta ng kawalang tatag na ito. Ang cardiovascular system ay napipinsala ng saturated fat na kasama sa ice cream, lalo na sa mga mababang kalidad na uri. Nahihirapan ang dugo na may oxygen na makarating sa mga binti at iba pang dulo ng katawan. Ang resulta ay pamamanhid, pangingilig at maging ang patuloy na pamumulikat. Sa katagalan, ang kakulangan sa sirkulasyon na ito ay nagdudulot ng pagbaba ng pagiging mobile, panghihina ng mga kalamnan at mas mataas na panganib ng pagkahulog. Bukod pa rito, ang mga artipisyal na pangkulay, pampalapot at emulsifier na kasama sa mga pang-industriyang ice cream ay nagpapalala ng pamamaga sa katawan. Ang tahimik na pamamaga na ito ay isang malaking kontributor sa pinsala sa tissue ng kalamnan at kasukasuan. Ang patuloy na paggamit ng mga produktong ito ay nagtataguyod ng mga hormonal at digestive disorder na direktang nakakaapekto sa pag-absorb ng mahahalagang nutrisyon para sa paglaki ng kalamnan. Ang katawan ay hindi maaaring manatiling matatag at matibay sa paglipas ng panahon ng walang tamang dieta. Ang isa pang mahalagang elemento ay ang katotohanan na ang mga pagkaing ito ay hindi talaga nag-aalok ng anumang benepisyong nutrisyonal. Mataas ang mga ito sa empty calories at hindi nagpapalusog sa mga kasukasuan, nag-aayos ng mga tissue o nagpapalaki ng kalamnan. Nangangahulugan ito na habang kumakain ng isang bagay, nakasiya siya, ang pakiramdam ng pagkapagod ay nagpapatuloy at maaaring lalo pang tumindi. Malinaw ang epekto nito sa mga binti. Nababawasan ang tolerance sa pisikal na ehersisyo, tumataas ang pang-araw-araw na pananakit at nababawasan ang katatagan. Sa bawat subo, nawawalan ng pagkakataon ang katawan na palakasin ang sarili. Milk chocolates. Ang milk chocolate ay isang pangunahing pagkain sa pang-araw-araw na gawain ng maraming tao. Ito man ay kinakain bilang dessert o bilang merienda sa tanghali. Gayunpaman, ang madalas na pagkonsumo nito ay maaaring magkaroon ng mas masamang epekto kaysa sa inaakala, lalo na sa mga binti ng mga taong mahigit 60. Ang mga tsokolating ito na mataas sa asukal at saturated fat ay naghihikayat ng mga proseso ng pamamaga na direktang nakakaapekto sa mga kalamnan at kasukasuan. Ang kombinasyon ng hindi sapat na taba at mataas na glucose ay humahantong sa metabolic overload na nagpapabilis sa pagkawala ng mass ng kalamnan. Isa pang problema sa milk chocolate ay ang mababang nilalaman nitong cocoa, kung saan matatagpuan ang mga kapaki-pakinabang na antioxidant. Karamihan sa mga komersyal na bersyon ay nagreresulta sa isang highly processed na produkto na puno ng mga artipisyal na pampatamis at preserbatibo. Bukod sa nakakasama sa lapay, pancreas at atay, ang mga sangkap na ito ay nakakasagabal sa kakayahan ng katawan na sumipsip ng mahahalagang nutrisyon para sa malusog na kalamnan. Ang resulta, mga binting pagod at kulang sa enerhiya na mas madaling makaranas ng pananakit at paninigas. Ang simpleng asukal sa mga tsokolating ito ay mabilis na naa-absorb na humahantong
sa mga insulin spike na umuubos sa enerhiya ng kalamnan. Ang pagiging hindi matatag na ito ay mapaminsala para sa mga nahihirapan nang mapanatili ang lean mass. Bukod pa rito, ang milk chocolate ay paminsan-minsang iniuugnay sa pagtaas ng timbang sa tiyan na nagpapalala sa tensyon sa mga binti at paa. Ang mga kasukasuan sa tuhod balakang at bukong-bukong ay nasisira bilang resulta ng patuloy na strain na ito. Gayunpaman, ang masasayang sandali ay maaari pa ring magkaroon ng muso ng malusog na kapalit. Ang mga tsokolate na may mataas na nilalaman ng cocoa dark chocolate ay naglalaman ng mga flavonoid at antioxidant na sumusuporta sa mga kalamnan at sirkulasyon. Ang katamtamang pagkonsumo ng mga pagkaing ito ay maaaring magpabuti pa ng kalusugan ng mga ugat. Ang pagpili at dami ay mahalaga at lagi itong dapat na may gabay ng kamalayan at balanse. 5. Mga pagkaing delata. Bagaman napakadali at kumbinyente, ang mga pagkaing delata ay naglalaman ng maraming sangkap na maaaring seryosong makapinsala sa kalusugan ng mga binti habang tayo ay tumatanda. Ang karamihan sa mga produktong ito ay gumagamit ng mga artipisyal na preserbatibo tulad ng sodium benzoates at nitrates kasama ang mga pangkulay asin at iba pang kemikal. Ang mga kemikal na ito ay nakakasira sa kalusugan ng mga kalamnan at ugat at nagdudulot ng matinding pamamaga. Kapag madalas na kinokonsumo, pinipigilan nila ang pag-oxygenate ng mga kalamnan at hinahadlangan ang proseso ng pagbabagong buhay ng kalamnan. Higit pa rito, isa sa mga pangunahing sanhi ng pakiramdam ng mabigat at masakit na mga binti ay ang fluid retention na hinihikayat ng sobrang asin sa mga dilatang pagkain. Bukod sa nagdudulot ng sakit, ang pag-ipon ng tubig na ito ay maaaring isang indikasyon ng pamamaga ng tissue at hindi sapat na sirkulasyon. Ang problema ay lumalala sa mga taong may hypertensyon na karaniwan na lagpas sa edad na 60 dahil ang sobrang asin ay nagpapabigat sa puso at isinasapanganib ang kakayahan ng kalamnan na makakuha ng mahahalagang sustansya. Isa pang isyu sa mga delata ay ang nabawasang nutritional value nito. Kahit na ang mga delatang gulay at karne ay sumasailalim sa mga proseso na nag-aalis ng karamihan sa kanilang natural na sustansya. Ang resulta ay isang diyeta na mataas sa mga lason na kailangang labanan ng katawan upang alisin, ngunit mahirap sa mga bitamina at mineral. Ang paggana ng kalamnan ay nakokompromiso at ang enerhiya ay nauubos dahil sa metabolic stress na ito. Ang patuloy na pagkapagod at panghihina ng mga binti ay maaaring mas may kaugnayan sa iyong dieta kaysa sa iyong iniisip. Bukod pa rito, ang aluminum sa ilang mga lata ay maaaring maipon sa katawan sa paglipas ng panahon bagaman sa napakaliit na halaga. May mga indikasyon na ang regular na pagkonsumo ng mga pagkaing nakaimbak sa mga metal na lalagyan ay maaaring magkaroon ng negatibong epekto sa sistema ng nerbiyos at pagganap ng kalamnan. Pinapataas nito ang panganib ng pagkahulog, kawalan ng balanse, at progresibong pagkasira. Ito ay isang sugal na kung isasaalang-alang ang mga alternatibong magagamit ay hindi sulit.
Ang pagpili ng sariwa frozen o natural na preserbadong pagkain sa halip na mga delata ay isang mahalagang unang hakbang para sa mga nais mapanatili ang kanilang pagiging mobile. 4. Mga prinosesong merienda at cookie. Ang mga prinosesong merienda tulad ng chichirya at mga loaded cookies ay karaniwang kinakain. Gayunpaman ang pagkonsumo nito pagkatapos ng edad na 60 ay maaaring magpabilis sa pagkawala ng lakas ng binti. Ang mga pagkaing ito ay talagang nakakapinsala sa katawan dahil naglalaman ito ng maraming artipisyal na sangkap tulad ng mga pampalasa, pangkulay stabilizer at preserbatibo. Direktang sinisira ng mga ito ang sirkulasyon at ang pagsipsip ng mga sustansyang kailangan para sa kalamnan, nagpapalala ng pamamaga sa katawan at nagpapabigat sa mga mahahalagang organo tulad ng mga bato at atay. Ang mga pagkaing ito ay mabigat sa kalorya at kulang sa fiber, protina at mineral. Sa madaling salita, nag-aalok sila ng napakakaunting nutrisyon at maraming kalorya. Maaari itong maging napakapinsala sa mga matatanda dahil hindi na nag-iimbak ng mga sustansya ang katawan tulad ng dati. Ang natural na pagkawala ng mas ng kalamnan na kaakibat ng pagtanda ay dapat nabayaran ng isang mas mayaman at mas functional na dieta. Ang pagkonsumo ng mga pagkaing mabigat sa asin-asukal at hydrogenated fat ay lalo lamang nagpapabilis sa pagkasirang ito. Ang uri ng taba na ginagamit sa mga produktong ito na kilala bilang trans fats ay isa pang seryosong problema. Ang ganitong uri ng sintetikong taba ay isa sa mga pangunahing sanhi ng pamamaga sa modernong dieta. Bukod sa pagbabara sa mga ugat, pinipigilan din nito ang dugo na mayaman sa sustansya at oksigen na makarating sa mga kalamnan. Ang hindi sapat na hydration ng mga kalamnan sa binti ay nagdudulot ng pananakit, pagkapagod at paminsan-minsan ay isang pakiramdam ng pagiging alanganin o wobbly. Ang kahinaan ay unti-unting pumapasok ngunit tuloy-tuloy. Bukod pa rito, ang mataas na nilalaman ng sodium ng mga pagkaing ito ay humahantong sa fluid retention na nagpapalala sa pamamaga sa ibabang bahagi ng mga binti. Ang pamamaga ng binti ay isang malinaw na senyales ng problema. Ang mga malalang pananakit, pakiramdam ng bigat kapag naglalakad at varicose veins ay lahat posibleng mangyari dahil sa hindi magandang nutrisyon at may kapansanang sirkulasyon. Ang tila hindi nakakapinsalang mga merienda ay maaaring pinagmumulan ng lahat ng ito. Ang mga antas ng glucose sa mga cookies at merienda na ito ay tumataas at pagkatapos ay mabilis na bumabagsak na nagpapahina sa katawan at nagdudulot ng patuloy na pagnanasa ng mas maraming pagkain. Ang masamang siklo na ito ay naghihikayat ng pagtaas ng timbang at umuubos ng enerhiya ng kalamnan. 3. Monosodium glutamate MSG o vetsinang. Monosodium glutamate o MSG ay matatagpuan sa maraming prinosesong pagkain tulad ng mga yari ng pampalasa, instant noodle sabaw ng karne, mga nakapaketeng sopas, at maraming frozen na ready meal. Ang additive na ito ay nilalayong pagandahin ang lasa ng pagkain, ngunit ang epekto nito sa katawan ng tao ay higit pa sa panlasa. Ang pang-araw-araw na pagkonsumo ng monosodium
ay maaaring makasama sa mga taong mahigit 60 lalo na sa mga kalamnan sa binti. Sa pamamagitan ng sistema ng nerbiyos binabago ng monosodium ang mga mahahalagang neurotransmitter na kumokontrol sa pag-urong ng kalamnan. Ang mga taong partikular na sensitibo sa kemikal na ito ay maaaring makaranas ng pananakit ng ulo, pangingilig pananakit ng kalamnan at pangkalahatang pagkapagod. Kapag ang mga epektong ito ay nagpapakita sa mga binti, nagdudulot ito ng pakiramdam ng bigat, paninigas, at maging ng bahagyang panginginig. Ang problema ay lumalala sa pagtanda dahil ang katawan ay nagiging mas mahina sa mga excitotoxin na nakakasira sa mga neuron. Bukod pa rito, ang monosodium glutamate ay nagre-resulta sa pangmatagalang pamamaga ng katawan. Ang pamamaga na ito ay nakakasama sa sirkulasyon at paggana ng kalamnan sa mga dulo ng katawan sa pamamagitan ng pag-apekto sa mga daluyan ng dugo, kasukasuan at kalamnan. Ang mga binti na may mababang antas ng oxygen ay mas malamang na makaranas ng panghihina ng kalamnan, pamumulikat at nabawasang paggalaw. Ang pamamaga ng binti at fluid retention ay pinalalala ng katotohanan na maraming pagkain na mataas sa monosodium ay bahagyaring mataas sa sodium. Binabago ng additive na ito ang pagkonsumo ng glucose ng kalamnan dahil nakakaapekto rin ito sa metabolismo ng enerhiya. Binabawasan nito ang kakayahan ng kalamnan na gawing lakas ang enerhiya na naglalagay sa mga binti sa panganib kahit para sa mga simpleng gawain tulad ng paglalakad sa maikling distansya o pag-akyat ng hagdan. Ang dieta na ito ay maaaring humantong sa pagkawala ng mas ng kalamnan at mas mataas na pangangailangan ng tulong sa pang-araw-araw na gawain. Maraming tao ang hindi alam kung gaano karaming monosodium ang karaniwan nilang nakokonsumo. Ito ay nakatago sa mga label ng produkto sa ilalim ng iba't ibang pangalan tulad ng hydrolyzed protein, yeast extract, flavor enhancer, at iba pang teknikal na termino na nagkukubli sa tunay na pagkakakilanlan nito. Ang layunin ay iwasan ang mga highly processed na pagkain at artipisyal na pampalasa at sa halip ay paboran ang mga natural na pampalasa tulad ng sariwang herbs, bawang sibuyas, lemon at olive oil. Ang dalawang pinakamasamang bitamina na nagpapahina sa iyong mga binti ngayon darating na tayo sa bahaging pinakahihintay ninyo. Ibubunyag natin ang dalawang bitamina na kapag sobra-sobra ay maaaring maging sanhi ng panghihina ng inyong mga binti. Maaaring ikagulat ninyo ito dahil ang mga bitaminang ito ay kadalasang iniinom ninyo na iniisip na ito'y para sa inyong ikabubuti. 2. Sobrang dami ng bitamina A. Ang bitamina A ay mahalaga para sa maraming function ng katawan tulad ng immunity, kalusugan ng balat at paningin. Gayunpaman, ang labis na dami ng bitamina A, lalo na mula sa mga supplement, ay maaaring maging mapanganib at magkaroon ng iba't ibang masamang epekto kabilang na sa mga kalamnan sa binti. Pagkatapos ng edad 60, mas nahihirapan ang katawan na i-metabolize at alisin ang labis na dami ng bitaminang ito na nagpapataas ng panganib ng pag-ipon nito sa atay at kasukasuan. Ang pinakakaraniwang sintomas ng hypervitaminosis, sobrang bitamina A, ay pananakit ng buto at kalamnan, lalo na sa likod
at mga binti. Ang pananakit na ito ay maaaring mapagkamalang problema sa kasukasuan o gulugod kahit na ito ay sanhi ng labis na bitamina na nanggagalit sa mga tissue ng kalamnan. Bukod sa pananakit, ang mga reklamo ng panghihina ng kalamnan, kahirapan sa paglalakad, pag-akyat ng hagdan o pagtayo mula sa matagal na pagkakaupo ay malinaw na mga senyales na nasira ang balanse ng nutrisyon. Ang labis na bitamina A ay humahadlang din sa pagsipsip ng iba pang mahahalagang mineral tulad ng calcium at magnesium. Kapag kulang sa mga mineral na ito, hindi maayos na makapag-contract at relax ang mga kalamnan na humahantong sa pagkapagod, pamumulikat ng binti at spasms. Isa pang negatibong kahihinatnan ng sobrang bitamina A ay ang demineralization ng buto. Pinapahina nito ang mga buto at pinapataas ang panganib ng mga bali, lalo na sa mga binti at balakang na siyang laging ginagamit sa pang-araw-araw na buhay. Ang mga epekto ay mas mapanganib sa mga taong mayroon ng osteopenia o osteoporosis. Sa makatuwid, ang mga supplement ng bitamina A ay dapat lamang inumin ayon sa direksyon ng doktor at sa laging kinokontrol na dosis. Ang self-medication ang isa sa mga pangunahing sanhi ng mga nakatagong problemang ito. 1. Sobrang dami ng bitamina D. Ang bitamina D ay madalas na inirerekomenda para sa mga nakatatanda at nauugnay sa malusog na buto at isang gumaganang immune system. Gayunpaman, iilan lamang ang nakakaalam na ang labis na dami nito ay maaaring magkaroon ng malubhang masamang epekto kabilang na sa mga binti. Ang pag-ipon ng bitaminang ito sa katawan ay nagdudulot ng hypervitaminosis D na karaniwang sanhi ng labis na dosis ng supplement. Isa sa mga pangunahing palatandaan ng kawalan ng balanseng ito ay ang pananakit ng kalamnan na sinasamahan ng panghihina at pagkawala ng koordinasyon sa paggalaw. Ang sobrang bitamina D ay maaaring magresulta sa hypercalcemia o mataas na antas ng calcium sa dugo. Ang resulta nito ay paninigas ng binti, pamumulikat pakiramdam ng pag-init ng kalamnan at pananakit ng kasukasuan. Ang hypercalcemia ay direktang nakakaapekto sa mga pangakalamnan at nerbiyos. Bukod pa rito, ang sobrang bitamina D ay maaaring magdulot ng hindi kinakailangang pagtigas o calcification ng mga malalambot na tissue tulad ng mga kalamnan at litid tendons. Nangangahulugan ito na ang mga bahagi tulad ng hita binti at tuhod ay maaaring maging hindi na gaanong flexible, mas naninigas at mas masakit. Ang dapat sanay isang proteksyon na kemikal ay nagiging isang bagay na nakakasira at naglilimita. Ang katotohanan na ang mataas na antas ng bitamina D ay maaaring makapinsala sa mga bato kidneys na siyang kumokontrol sa balanse ng mga mineral sa dugo ay isa pang nakakabahalang issue. Ang epekto sa bato ay nagdudulot ng pamamaga ng binti, pananakit ng kalamnan at isang pakiramdam ng kahinaan. Nagkakaroon ng isang masamang feedback loop, mas maraming bitamina D, mas maraming calcium, mas mahinang kidney, mas maraming problema sa kalamnan. Napakahalagang bigyang diin na ang supplementation ng bitamina D ay dapat palaging nakabase
sa resulta ng laboratorio at gabay ng doktor. Maraming tao ang kumukonsumo ng malalaking dosis sa kanilang sarili dahil sa paniniwalang ito ay malusog. Pagdating sa ating mga binti, ang labis ay maaaring kasing sama ng kakulangan at ang resulta ay maaaring pagkawala ng pagiging mobil at pagsasarili. Huling payo mula kay Dr. Santos. Mga minamahal kong kaibigan, ang kalusugan ay ang ating pinakamahalagang yaman at ito ay isang yaman na nasa ating mga kamay, ang pag-aalaga. Ang bawat pagkain na ating isinusubo, ang bawat supplement na ating iniinom ay isang desisyon. Isang desisyon na maaaring magpalakas o magpahina sa atin. Ang natutunan natin ngayon ay isang paalala na ang kaalaman ay kapangyarihan. Ngayong alam na ninyo ang mga nakatagong panganib sa ilang pagkain at labis na bitamina, mayroon na kayong kapangyarihang pumili ng mas mabuti para sa inyong sarili. Hindi pa huli ang lahat para gumawa ng pagbabago. Magsimula sa maliliit na hakbang. Palitan ang isang prinosesong pagkain ng isang sariwa. Bawasan ang asukal. Maging maingat sa mga supplement. Ang inyong katawan, lalo na ang inyong mga binti, ay magpapasalamat sa inyo sa pamamagitan ng panibagong lakas, sigla at kalayaan sa paggalaw. Kung meron kayong mga katanungan o nais ibahagi, huwag po kayong mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ibaba. Nais kong marinig ang inyong mga saloobin para patuloy na makatanggap ng mga ganitong uri ng payong pangkalusugan na makakatulong sa inyo. Mangyaring mag-subscribe sa ating channel. At higit sa lahat, kung nakita ninyong mahalaga ang impormasyong ito, ibahagi po ninyo ito sa inyong mga kaibigan, kapamilya, at mga mahal sa buhay. Ang pagbabahagi ng kaalaman ay pagbabahagi ng kalusugan. Hanggang sa muli.